sa inyong lahat. Ngayon po ay January 19, 2025, Linggo. At ngayon ay kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 9, verses 1 to 6. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ang ating pong simbahan sa buong mundo ay pinagdiriwang ang tuwing ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang kapisahang, bagamat tayo po ay nasa ikalawang linggo ng karaniwang panahon sa liturhiya natin, pero sa atin pong bansa dito sa Pilipinas, ito ay isang malaking biyaya na kung saan ipinagdiriwang natin ang banal na sanggol, ang Señor Santo Niño, ang kapisahang ito na tumapatak sa tuwing ikatlong linggo ng Enero. At nawa sa pagdiriwang na ito, wag lang tayong basta magdiwang, kundi ginugunita nga natin ang higit 500 taong anibersaryo ng Kristyanismo, kung saan ang kwento na nandumating sa ating bansa si Fernando Magallanes, isang Portuguese noong 1521, ay kanya ring kasama dito sa galyon ang imahe ng Santo Niño na ibinigay bilang regalo sa ating pong ninuno. At simula noon ay lumaganap na rin ang debosyon at pagkilala natin sa ating Panginoong Hesus, hindi lang isang malaki o matandang Hesus, kundi isang batang Hesus na nagdiriwang o pinagdiriwang natin. Pero nawa sa linggong ito ay mapaalalahanan din tayo na tayo lahat ay mayroong responsibilidad na pangalagaan sa ang mga bata. Hindi lang tayo basta magpipista sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Mayroong iba't ibang kasiyahan, pagdiriwang, punong-puno ito ng talagang magagarbong pagdiriwang. Pero nawa yung mensahe na kailangan natin protektahan ang mga bata. Hindi natin namamalayan, marami tayong mga mambabatas na gumagawa ng batas na talagang ikapapahamak ng kinabukasan. Kaya nga ang sinasabi natin sa unang pagbasa, sinasabi ni Isaías na dahil kay Kristo na siyang isisilang sa mundong ito, ipapanganak, ay nakatanaw ng isang hambayang nababalot ng dilim, ay nakatanaw ng isang liwanag. Na yun din, sa bawat, hindi, kumbaga, sinasabi nga sa atin, kung si Kristo dumaan sa pagkabata, nangailangan din ng proteksyon mula sa kanyang mga magulang, mula sa komunidad, laban sa mga mapagsamantala
laban sa mga kasamaan. Nawa tayo din sa panahon natin, gumawa tayo ng mga batas. Pero una, pumili tayo ng mga gagawa ng batas na talagang pahahalagahan ang mga kabataan natin. Pahahalagahan at bibigyang importansya ang mga bata na sila naman talagang susunod na henerasyon. Sila ang susunod sa atin. Pero paano tayo magkakaroon ng magandang kinabukasan? Paano tayo magkakaroon ng talagang pag-asa kung sa murang edad pa lang ay niloloko na natin sila? Sa murang edad pa lang ay inililigaw na natin sila sa mga panukala natin, sa mga batas na ginagawa at pinatutupad sa bansa natin. Muli, tayo ay mayroong pananagutan at tandaan natin na sa bawat bata ay mayroong mga anghel na nakabantay na nagre-report sa ating Panginoong Diyos. Pero sana po ay seryosohin natin, magbantay tayo. Bantayan natin ang mga batas na ginagawa ng ating gobyerno, kung ito ba talaga ay para sa kapakanan ng mga bata o pang personal nilang interes. Muli po, isang maligayang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Viva Santo Niño!